Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Tinitingnan ko itong inyong program at yung mga imbitado niyong pari, mukhang ako lang yung amoy lupa. Si Father Joshua, amoy Diyos po ito. Ka-ordain lang nito. Si Father Aris, si Father Gary ay amoy tao na po ito. 15 taon na. Si Father Birds, amoy tao na rin to. Si Father Edrith, ito po ay amoy Diyos na papalapit na sa tao. Si Father Kelvin, katatapos lang po nito, tsaka si Father Wintel. Obispo, amoy Diyos po ito. Tiyak na amoy Diyos ang obispo. Kaya tinitingnan ko po, mukhang ako lang yung amoy lupa. No? Malapit na tayo sa exit, no? Sa retirement. Maligayang paghahanda sa kapistahan kay Inang Maria ng bundok ng Carmel. Ikalawang araw ng sama-samang pagdiriwang ng pananampalataya, hatid ay biyaya at pag-asa. Ang tema po ng ating mga pagbasa o paksa at pagninilay ay learn from Jesus through Mary. Humility plus trust like a child. Sa unang pagbasa ay mula kay Hosea ay sinabi, maghasi kayo ng katwiran sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Mga kapatid, ang scapular ni Maria ng Carmel, yan yung buto o binhi na itinanim ninyo sa inyong mga puso. Sinasabi ng debusyong yan, Maria, ako'y sa iyo, anak mo ako. Ang tanong ay, ano yung aanihin mang debosyon mong ito? Ang sabi ng propeta ay katwiran, kapayapaan mula kay Jesus, sapagkat malalapit ka kay Jesus sa tulong ni Maria. Iyan ang esensya ng ating debosyon. Sa Ebanghelyo ni Mateo ay nadinig natin na siya'y pumili ng 12. Tinawag niya ang kaniyang 12 alagad at sinugo sila. Kaya tinawag silang apostol. Yung salitang apostol, ibig sabihin ay one who is sent, ang isinugo. Pansinin po natin ang ilang detalye. Hindi sila mga graduates, hindi sila mga professional, may mangingisda. Si Mateo ay tax collector, mayroong rebelde at mga makabayan. Pero, ang tanong, bakit sila pinili? Dahil pumayag silang matuto. Yung salitang disipulo,
na ginagamit sa atin ay disipulos, ibig sabihin ay ang natututo. One who learns. Kaya pag hindi kayo natututo sa Panginoon, baka disipulo lang tayo sa pangalan. Kinakailangang may natututuhan tayo sa Panginoon para tayo ay matawag na disipulo. Ano yung paanyaya ni Jesus noong linggo? Ang sabi niya, halika kayo at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob. Ayon, kailangang tayo'y lumapit. Ibig sabihin po ng paglapit, lumapit kayo sa akin, ibig sabihin ay sumampalataya kayo sa akin. Tatlong mahalagang paglapit ang ginagawa natin sa buhay Kristiyano. Yung unang lapit natin sa Panginoon ay nung tayo'y binyagan. Ibinigay tayo ng Ama sa Panginoon. Yun ang unang lapit. Pangalawang paglapit natin ay sa buong buhay natin ng pananampalataya. Yung lumapit kayo sa akin ay sumampalataya kayo sa akin. At yung pangatlong lapit, at ito yung iniiwasan nyo, sa oras ng kamatayan. Yun ang huling lapit natin sa Panginoon. Gusto na ba niyong lumapit sa Panginoon mamaya? Ayaw pa, no? Gusto niyong mapunta ng langit? Ayaw pa rin, no? So, ganoon ang ating kahinaan sa tinatawag na fallen nature. Pero hindi naman nagbabago ang paanyaya ng Panginoon. Halika kayo at matuto sa akin. Lumapit kayo sa akin. At sabi ng Panginoon ay hindi niya tatanggihan ang sinumang lumalapit sa Kanya. Ngayon, si Maria ang unang alagad. Bakit? Sapagkat siya yung unang natuto. Natutuhan niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya winika niya, narito ang alipin ng Panginoon. Si Maria ay humble with childlike trust sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinabi niya, mangyari sa akin ang salita mo o ayon sa iyong sinabi. Sa diwa ng debosyon sa Inang Carmel, ang eskapular ay sinasabing yugo o pamatok ni Jesus kay Maria. Alam natin na yung pamatok ni Jesus ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya nang sabihin niya na magaan ang ipapapasan ko sa inyo, ibig sabihin ay kung lahat ay ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig ni Kristo sa atin at sa pag-ibig natin sa Kanya, lahat ay nagiging magaan. At yung yugo o pamatok ni Jesus kay Maria ay itong scapular. Ano ang scapular? Hindi ito lucky charm, manapay ito'y patuloy na paalaala. Maria, ikaw ay aking ina. Maria, yakapin mo ako. Akayin mo ako kay Jesus. Iyan ang sinasabi sa atin ng eskapularyo. Ano ang promise ng Carmel? Sino mang mamatay, nasuot ito, ay hindi mapapahamak. Bakit? Dahil ang nagsusuot ng eskapular ay sinasabi araw-araw bilang bahagi ng debosyon, Maria, turuan mo akong maging maamo at mababang loob tulad ng anak mo. Tanong, iyon ba ay sinasabi natin araw-araw? Bilang tayo ay may suot na eskapularyo na bilang bahagi ng debosyon sa bundok ng Mahal na Birhen ng Carmelo ay araw-araw ay dapat na sinasabi natin, Maria,
turuan mo akong maging maamo at mababang loob tulad ng anak mo. May isang deboto ng Carmel doon po sa amin, sa San Jose del Monte, si Lola Ising, 92 anyos. Ang scapular niya ay kupas na. Nung pinapahiran ko ng langis ay tinanong ko, Lola, bakit po hindi mo tinatanggal? Ay kupas na. Sabi niya, anak, ito yung yakap ni Maria. Pag natatakot ako, hinahawakan ko lang ito. Pagkatapos, sinasabi ko, Ma, dalhin mo ako kay Jesus. Ang tawag niya kay Maria ay Mama, dalhin mo ako kay Jesus. Iyan ang halimbawa ng childlike trust. Pagtitiwala tulad ng isang bata ni Lola Ising. Kung pagtatambalin natin ng Eucharistia plus Carmel, ang resulta ay, Maria, dalhin mo ako sa anak mo. Paano yon? Ang Eucharistia ay si Jesus. At si Jesus ay ang Eucharistia mismo. Ang scapular ay kamay ni Maria na nagtuturo sa Eucharistia. Hindi ka inilalayo ni Maria kay Jesus. Inilalapit ka niya at itinuturo niya kung sino si Jesus. Kaya ang sabi ni Maria sa kasalan sa Kana, gawin ninyo ang lahat ng sabihin niya sa inyo. At nang mangyari yung himala, nakilala ng lahat, unang himala, nakilala ng lahat kung sino si Kristo. Sa diwang ito ay, ang tanong ay, ano ang dapat nating ikilos bilang deboto ng Carmel? Ito po yung kung tawagin ay Carmel test. Yung letter C sa Carmel, child ka ba? Gayahin mo si Lola Ising. Ang tawag sa Mama Mary ay, Ma, akayin mo ako kay Jesus. Ma, ilapit mo ako, tulungan mo ako. Yun ang kaniyang pagiging bata, tulad ng bata sa mahal na birhen. Yung letter A ay, alay mo ba ang buhay mo? Tulad ni Maria na nagtalaga ng sarili para sa kalooban ng Diyos, mag-aalay din ba tayo ng ating buhay nang walang anumang pasubali? Tanda ng ating pagtalima sa kalooban ng Panginoon. At kay Maria, masasabi ba natin, Ma, ako'y sa iyo. Yung R ay, rested ka ba sa yakap ni Maria? Mateo 11, talata 28. Yung letter M, maamo ka ba? Tulad ni Jesus at tulad ni Maria, meek and humble of hearts. Meron ba tayong taglay na kaamuan tulad nila? Yung letter E ay escapular. Yung suot mo, escapular ba talaga o ego trip lang yan? Yan ba'y paalaala ang eskapularyo mo kung ano ang sasabihin mo kay Maria araw-araw na ikaw ay ilapit sa Panginoon? O iyan ba'y ego trip? Ibig sabihin ng ego trip ay pamporma lang yan. May naturingang meron kang suot na eskapularyo. Yung L ay, learner ka ba kay Jesus? Bakit mahalaga yon? Sapagkat ano ibig sabihin ng pagiging disipulo? One who learns
ang natututo. Natututo ba tayo sa ating Panginoon tulad ng pagkatuto ni Maria? Mga kapatid, ang sabi ng mundo, si Maria lang naman yan. Dadaan ka pa ba sa Kanya? Kasi nais baliwalain si Maria. Ang sagot natin ay oo, kasi si Maria ay daan papunta kay Jesus. Ang anak ni Maria ay anak ng Diyos. Ang kalubusan ng kaniyang presensya ang ating tagapagligtas. Kaya ngayong ikalawang araw ng nobena, sabihin nating lahat. Sabihin nyo, sasabihin ko, Ina ng Carmel, Ina ng Carmel, yakapin mo ako, yakapin mo ako. turuan mo akong maging maamo at mapagkumbaba, Turuan mo akong maging maamo at mapagkumbaba. tulad ng anak mo, Tulad ng anak mo. at dalhin mo ako sa Kanya, At dalhin mo ako sa Kanya. araw-araw, Araw-araw. sa banal na Eucharistia. Sa banal na Eucharistia. Matatandaan po ba nyo yon? Ibig sabihin noon, araw-araw sisimba kayo. Ilan ang sisimba araw-araw? Inulit niyo yung sasabihin ko, kakaunti, kalahati. So, yun ang ibig sabihin noon. Itinuturo ni Maria si Jesus sa Eucharistia. At ang debosyon natin ay dapat na nauuwi sa pagpapahalaga natin sa Eucharistia, sapagkat doon tayo itinuturo ng eskapularyo na ating isinusuot. Our Lady of Mount Carmel, ipanalangin mo kami. Amen. Magnilay po tayo.